Chapter 1, Ang pangit na asawa ng CEO. Si Catherine ay isang simpleng babae na pilit itinago ang kanyang tunay na anyo sa likod ng makapal na salamin, simpleng pananamit at walang make-up. Pinili niyang mamuhay ng payak upang maprotekta ng sarili mula sa sakit ng nakaraan at upang matiyak na mamahalin siya ng totoo, hindi dahil sa kanyang panlabas na ganda. Nagkataong napangasawa niya ang CEO ng Sarmiento Company, si Rafael Sarmiento, isang gwapo, mayaman at tinahangaan ng marami. Sa kumpanya, madalas siyang laitin at pagtawanan, lalo na ni Marisa, ang babaeng lihim na may pagtingin kay Rafael. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, si Catherine pala ay si Kathy Bautista, isang dating sikat na modelo na naglahong parang bula dahil sa personal na trahedya. Sa kabila ng panlalait at panghuhusga, minahal siya ni Rafael ng totoo, hanggang sa dumating ang gabing muling lumantad ang tunay na anyo ni Catherine. Isang napakagandang babae na hindi kayang tapatan ng kahit sino. Kamusta mga kaibigan? Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Mukhang mababa. Yan ba ang pangasawa ni Sir Rafael? Diyos ko, bakit naman siya pa? Mula sa koridor ng Sarmiento Empire, bulong-bulungan ang mga empleyado habang dumadaan ang isang simpleng babae, si Catherine. Nakablouse siya na lumang-lumang itsura, palda na tila hiniram sa lola niya at makapalang salamin na tila baga antik. Ang buhok niya tila hindi nadadampian ng suklay. Habang nilalakad niyang hallway patungo sa opisina ng kanyang asawa, ramdam na ramdam niya ang mga matang mapanuri. Ramdam niya ang panghuhusga, ang pangungutya, pero hindi niya yon iniinda. Sa halip, pinilit niyang ngumiti. Good morning po, bati niya sa mga empleyado. Walang bumati pabalik sa kanya. Siguro may ginawa siya kay Sir Rafael. Hindi siya makakakuha ng ganong lalaki kung hindi. Bulong ng isa sabay tawa. Pero sa loob ng opisina, sa mismong dulo ng hallway, naroon na isang lalaking dahilan ng pagkadurog ng puso ng lahat ng kababaihan sa lungsod. Si Rafael Sarmiento, CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Gwapo, matangkad, matipuno, laging maayos ang bihis, matalino at seryoso sa trabaho. Walang babaeng hindi naghahabol sa kanya, kaya naman tila kahibangan ng ideya na si Catherine, isang babaeng hindi kagandahan ang naging asawa nito. Pagpasok ni Catherine sa opisina ni Rafael, agad itong umiti. Catherine, bati ni Rafael. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko, sabay na lang tayo mamaya? Ngumiti si Catherine, pilit tinatago ang sakit ng kalooban. Namiss lang kita, mahina niyang sagot. Lumapit si Rafael at sa kamarahang hinalikan sa noo ang asawa. Sa labas ng opisina may ilang sekretaryang palihim na sumisilip. Halatang naiinggit at naguguluhan. Miss na miss kita, sabi ni Rafael. Hintayin mo ako mamaya ha, mag-dinner tayo. Tumango naman si Catherine. Paglabas niya ng opisina, lalo pang lumakas ang bulungan. Ewan ko ba kay Sir Rafael? Sa dami ng babae ang pampinakasalan niya. Siguro may taglay na agimat yan. Kahit naririnig ni Catherine ang lahat ng yon, pinilit niyang ngumiti. Di niya kailangan ng validation ng iba. Hindi nila alam ang totoong dahilan kung bakit siya ganito. Hindi nila alam kung sino si Catherine bago siya naging ganito. May dahilan sa likod ng kanyang itsura at oras na para sa kanya na panindigan ang desisyong iyon. Isang araw, kapag handa na siya, magugulat silang lahat. Paglabas ni Catherine sa opisina ng kanyang asawa, ramdam na ramdam niya ang mga mata na tila nananakit sa kanyang likuran. Parang bawat yapak niya ay may kasabay na bulungan, may kasamang pangungutya. Ang kapal na mukha. Sa itsura niyang yan, bakit kaya siyang napili? Siguro kasi mabait, sa kama. Napapikit na lang si Catherine habang pinipigilan ang sariling mapaiyak. Sanay na siya sa gantong trato. Simula na ikasal siya kay Rafael, di na siya tinigilan ng mga tao. Nung una akala niya mawawala rin ang mga masasakit na salita. Akala niya matututo rin silang tanggapin siya pero nagkamali siya. Lalo lamang lumala habang tumatagal. Ang masakit, kahit sa mga party at social gatherings na dapat ay para sa pamilya at kaibigan, siya pa rin ang sentro ng usapan.
Mula sa mga asawa ng business partners ng asawa niya hanggang sa mga assistant, lahat may masasakit na salita para sa kanya. Catherine! Nagulat siya nang tawagin siya ng pamilyar na tinig, si Rafael. Nakatayo to sa likod niya, hawak ang balikat niya. Kita ang pag-aalala sa mga mata. Okay ka lang ba? Tanong nito. Ngumiti siya ng pilit. Oo naman, sanay na ako. Ngunit baka sa mukha ni Rafael ang hindi pagsang-ayon. Hindi mo kailangan tiisin to, Catherine. Kung gusto mo, aalis tayo dito. Magpapakalayo tayo sa mga taong yon. Umiling si Catherine. Ayaw niyang maging dahilan ng problema sa trabaho ng asawa. Ayaw niyang maging sagabal. Okay lang ako, Rafael. Hindi ko sila kilala kaya hindi ko sila pinapansin. Ngunit sa totoo lang, bawat salitang naririnig niya, parang tinik sa puso niya. Bawat tawa, bawat bulungan, bawat mapanuring tingin, parang matulis na bagay na unti-unting sumusugat sa puso niya. Habang naglalakad silang magkasabay, napansin niya ang mga babae na palihim na sumusulap kay Rafael, halatang naiinggit. Siguro kung alam lang nila, naisip ni Catherine. Dahil kung alam lang talaga nila kung anong kaya niyang gawin, kung gaano siya kaganda kung gugustuhin niya, malamang magbabago ang tingin nila. Pero pinili niyang itago ang kagandahan na yon. May dahilan siya dahil noon, minsan na siyang niloko ng mga taong nagmahalang sa panlabas niyang anyo. Minsan na siyang ginamit, sinaktan at iniwan. Kaya niyang minahal siya ni Rafael. Gusto niyang matiyak na hindi ito nadadala sa itsura. Gusto niyang malaman kung mahal siya nito kung sino siya, hindi kung anong itsura niya, kaya ganun siya. Kaya niya kinayang lahat. Ngunit isang araw, isang pangyayari ang magpapabago sa lahat. Pagka-uwi ni Catherine sa kanilang bahay, "Kamusta ang araw mo, love?" Tanong Rafael habang sumusunod sa kanya. Ngumiti naman si Catherine. "Okay lang, di naman bago." Lumapit si Rafael at marahang niyakap siya mula sa likod. "Pasensya ka na sa mga tao. Ayoko na makitang nasasaktan ka." Humarap si Catherine sa asawa, pilit ang ngiti. "Rafael, kaya ko to. Basta nandyan ka, sapat na sa akin. Kahit sa kabila ng lahat, mahal na mahal niya ang lalaking ito. Hindi man siya ang pinakamagandang babae sa paningin ng iba, sa mga mata ni Rafael, siya ang pinakamahalaga." Ngunit sa bawat haplos at halik ng asawa, lalo lang bumibigat ang damdamin ni Catherine. Pakiramdam niya, niloloko niya si Rafael. Dahil ang totoo, hindi siya pangit. Walang ibang nakakaalam pero dati siyang modelo. Isa siya sa pinakakilalang mukha sa fashion industry, si Catherine Bautista. Sikat, hinahangaan at kinainggitan. Ngunit dahil sa isang masaklap na karanasan sa nakaraan, iniwan niyang lahat. Nang mawala ang kanyang ina sa aksidente, ay nagdulot na isang selosang babae na dating karibal niya sa industriya. Iniwan niya ang mundo ng kagandahan. Pinagpalit niya ang mga designer gown sa mumurahing palda, ang makeup kit sa makapal na salamin at ang makintab na buhok sa magulong sapin. Hindi niya inakaling mamahalin siya ni Rafael sa ganitong anyo, kaya lalo siyang nagmatigas. Kung tunay ang pagmamahal ng lalaki, tatanggapin siya nito kahit ganito siya. Ngunit habang tumatagal, parang di niya na kayang itago pa ang lahat. Isang gabi, habang natutulog si Rafael, dahan-dahan siyang tumayo. Tinungo niya ang secret vanity room sa kabilang bahagi ng bahay. Binuksan niya ang ilaw at doon, nasilayan niya ang sarili sa salamin. Ang dating Catherine Bautista na matagal nang nawala, dahan-dahan niyang inalis ang makapal na salamin. "Catherine?" bulong niya sa sarili. May luha sa kanyang mga mata. "Hanggang kailan mo pa itatago to?" Kumirot ang puso niya. Mahal niya si Rafael. At alam niyang mahal siya nito. Pero takot siya na baka kapag nakita ng asawang totoong siya, baka mag-iba ang lahat. Nagpasya si Catherine. Maghihintay siya ng tamang panahon. Pero hindi na niya kayang sakit. Malapit na. Malapit ng araw na magugulat ang lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Rafael. Pumunta siya sa kusina at natatnan doon si Catherine na abala sa paghahanda ng agahan. Nakasabit pa rin sa mukha ng babae ang makapal na salamin at nakaponytail ang magulong buhok. "Good morning, love." Bati ni Rafael sabay yakap mula sa likod. Ngumiti si Catherine sa asawa. "Good morning. Gutom ka na ba?" "Tamang-tama, alam kong paborito ko yung luto mo." Tila lumambot ang puso ni Catherine.
Isa sa mga dahilan kung bakit niya minahal si Rafael ay sa pagiging totoo nito. Hindi kailanman naging issue dito ang itsura niya. Sa harap ng lahat, ipinagmamalaki siya ng lalaki. Pero habang nagkakape ang dalawa sa terrace, biglang nagring ang telepono ni Rafael. "Yes, Marisa?" Sagot nito. Agad nag-init ang pakiramdam ni Catherine. Si Marisa, ang napakagandang executive assistant ng asawa niya. Kilalang flirt sa opisina at hindi lingid kay Catherine ang matagal ng pagtingin nito sa kanyang asawa. "Sir, may urgent meeting po kayo mamayang hapon kasama ng mga bagong investors?" "Okay, noted, thank you," sagot ni Rafael. Pagkababa ng telepono, napansin ni Rafael ang katahimikan ni Catherine. "Okay ka lang ba?" Ngumiti ng pilit si Catherine. "Okay lang. Busy ka pala mamaya?" "Bakit? May gusto ka bang gawin? Pwede ko ipagpaliban yun kung gusto mo, love." Umiling si Catherine. Wag na. May lakad din ako mamaya." "Talaga? Saan naman?" "Lihim muna," nakangiting sagot ni Catherine. Hindi niya kayang sabihin kay Rafael ang totoo. Napupunta siya sa isang dating kaibigan sa modeling agency para humingi ng tulong. Gusto niyang ipakita sa asawa kung sino talaga siya, na hindi siya isang pangit na babae, na hindi siya dapat nilalait. Pagkatapos ng agahan, nagpasalamat si Rafael. Nagpaalam na rin papuntang opisina. "Hihintayin kita mamaya, ha?" sabi nito sabay halik sa labi ni Catherine. Sa opisina, halos magsigawan ang mga babae na nadadaanan ni Rafael. "Grabe talaga si Sir Rafael, no? Napakagwapo," bulong ng isa. "Ako talaga dapat ang asawa niya hindi yung mukhang katulong ni si Catherine," sabat naman ni Marisa sabay irap. Alam ni Marisa na kung gugustuhin niya, kaya niyang agawin si Rafael. Hindi siya papayag na matatalo siya ng babaeng yon. Kaya nagplano siya. Mamaya, sa meeting, gagamitin niya lahat ng charm niya para mahulog si Rafael sa bitag niya. Samantala, si Catherine naman nasa isang simpleng cafe. Kausap ang kaibigang si Lani, dating stylist niya noon. "Kaya mo ba talaga to, Catherine?" tanong ni Lani. Tumango si Catherine. "Oo, gusto kong malaman ng lahat na hindi nila ako kayang apak-apakan, na hindi ako ang babaeng pinandidirihan nila." "Kailan mo balak gawin?" "Sa anniversary party ng Sarmiento Company, sa Sabado," napangiti si Lani. "Aba, siguradong magugulat ang lahat." "Yon ang plano?" sagot ni Catherine sabay sulyap sa salamin. Ang babaeng pangit sa paningin ng iba, muling magpapakita ng totoong kagandahan niya. 3 araw bago ang anniversary party ng Sarmiento Company, abala si Rafael sa opisina, samantalang si Catherine palihim na inihahanda ang sarili para sa pinakahintay niyang pagkakataon. "Sigurado ka na ba, Catherine?" tanong ni Lani habang sinusubukan sa kanyang iba't ibang designer gown sa fitting room ng private boutique. "Oo, Lani. Panahon na para malaman ng lahat kung sino talaga ako," sagot ni Catherine habang nakatingin sa salamin. Kanina pa sila nagtitingin ng mga best gowns na susuotin niya sa gabing iyon. Pinili ni Catherine na isang eleganteng off-shoulder royal blue gown na bumabagay sa makinis niyang balat at perpektong hubog ng katawan. "Grabe, girl, kahit di ka pa fully made up, ang ganda mo na. Ano pa kaya kapag inayusan kita?" Ngumiti si Catherine. "Hindi ko gagawin to para ipagyayabang ang sarili ko, Lani. Gusto ko lang na makita ng mga taong nilalait ako kung gaano kasakit ang ginagawa nila. At higit sa lahat, gusto kong patunayan sa asawa ko na kaya niya akong mahalin kahit sino pa ako." "Ay, edi mas lalo siyang ma-in-love sa'yo niyan," tukso ni Lani. Natawa si Catherine pero ramdam niya ang kaba. Sa kabila na excitement, meron siyang takot na baka hindi magustuhan ni Rafael ang pagbabagong gagawin niya. Baka isipin nitong niloko niya ito. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rafael, nilapitan siya ni Marisa. "Sir Rafael, may kailangan po ba kayo para sa event sa Sabado?" Malambing na tanong ng babae habang nagpapapansin. Hindi tumitingin si Rafael. Abala siya sa laptop. "Ayos na, Marisa. Wala na akong kailangan. Sayang naman po. Sana sabay na lang tayo mamaya mag-dinner para ma-relax ka naman, sir." Pilit ng dalaga. Napatingin si Rafael. Seryoso ang tingin. "May asawa ako, Marisa." Napahiya ang babae pero hindi nagpahalata. "Sorry po, sir.
Wala naman pong masama sa dinner. Wala, pero hindi ako interesado. Pag-alis ni Marisa, nag-init ang tenga niya sa inis. Hindi siya sanay na binabasted at lalo siyang naiinis tuwing naiisip niya si Catherine. Kainis kang babae ka. Tingnan natin kung magtatagal ka pa. Bulong niya sa sarili. Samantala, si Catherine naman abala sa pagpapractice ng lakad sa harap ng salamin. Heads up, shoulders back, smile, sabi ni Lani habang tinuturuan siya. Parang nakakahiya, Lani. Ano ka ba, girl? Alam mo bang kaya mong tapatan lahat ng babaeng yan kahit si Marisa luluhod sa ganda mo? Di mapigilan ni Catherine ang mapangiti. Ngayon lang niya ulit naramdaman ang tiwala niya sa sarili. Parang unti-unting bumabalik ang dating siya. At pagdating ng Sabado, sisiguraduhin ko na hindi lang sila ang magugulat, pati ang asawa ko. Saan ni Catherine? Ngumiti si Lani. Sabado na lang hinihintay natin at ang gabing yon, habang nakahiga, mahimbing na natutulog si Rafael sa tabi niya. Pinikit ni Catherine ang mga mata at bumulong. Bukas makalawa, oras ka na. Isang bagong engranding anniversary party ng Sarmiento Company. Abala na ang buong kumpanya sa paghahanda. Lahat ng empleyado, pati mga partners at VIP guests invited. Ito ang pinakamalaking event ng taon para sa kumpanya at natural, inaasahan ng lahat ang presensya ng pinakamagandang bisita o sa kaso nila, ang pinaka-pinagtatawa ng asawa ng CEO. Sigurado ka bang pupunta si Catherine? Tanong ng isa ng mga assistant kay Marisa habang abala sila sa pag-aayos ng venue. Bakit naman hindi? Palagi ang sumusunod ng asawa niya kahit saan. Feeling close? Sarkastiko ang sagot ni Marisa, sabay tawa. Ay nako, sigurado ko magiging sentro na naman niya ng tukso bukas. Ngunit lihim na napangiti si Marisa. May balak siya sa party na yon. Sisiguraduhin niyang mapapahiya si Catherine at tuluyan ng lalayo kay Rafael. Samantala, sa bahay, nakaupo si Catherine sa harap ng salamin habang kausap si Lani sa phone. Girl, ready ka na ba? Tanong ni Lani. Kabado ko, Lani. Hindi ko alam kung anong sasabihin ni Rafael. Huwag kang mag-alala. Sa ganda mo yan, kahit sino mapapatingin sa'yo. Magsisisi lahat ng mga maliit sa'yo and don't forget, ako ang stylist mo, kaya no doubt, flawless ka bukas. Napatawa si Catherine. Salamat talaga, Lani. Hindi ko alam kung paano ko to haharapin lahat kung wala ka. Wala yon, basta bukas, ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang totoong Catherine Sarmiento. Pagkababa ng tawag, biglang pumasok si Rafael sa kwarto. May inaayos ka ba, love? Tanong nito. Agad tinangon ni Catherine ang hawak na makeup kit sa drawer. Wala naman, naglilinis lang, sagot niya. By the way, sabay abot ng imbitasyon. Ito ang invitation para sa anniversary party bukas. I want you there, ha? Hindi ako papayag na wala ka sa tabi ko. Kinabahan bigla si Catherine. Rafael, sigurado ka ba na gusto mong kasama ko? Baka mas mapansin ka lamang nila. Huwag mo nang isipin ang iba, Catherine. Dahil ikaw lang ang mahalaga at gusto kong buong mundo ang makakaalam noon. Bigla namang sumaya ang puso ni Catherine. Okay, mahinang tugon niya. A-attend ako. Ngumisi si Rafael, tsaka hinalikan siya sa noo. Good, maghanda ka. Gusto kitang makitang masaya bukas. Pagkalabas ni Rafael ng kwarto, saglit na napaupo si Catherine sa kama. Bukas ng araw na hinihintay ko. Kung ano man ang mangyayari, kakayanin ko. Bulong niya sa sarili. At habang lumalalim ang gabi, isa lang ang laman ng isip niya. Bukas, matutuldo ka ng lahat ng palalait. Dumating na ang pinakahintay na gabi. Ang Sarmiento Anniversary Party ay ginanap sa isang napakagarang hotel ballroom na punong-puno ng ilaw, bulaklak at nagagandahang bisita. Lahat ng empleyado, business partners at VIP ay naghahanap ng balita tungkol sa asawa ng CEO. Narinig ko, darating daw si Catherine, bulong ng isa. Ay naku po, siguradong katawa-tawa na naman yon, tugon ng isa pa. Sabay tawa. Si Rafael ay naroon na sa venue
abala sa pakikipagkamay sa mga investors at bisita, ngunit paminsan-minsan ay pasulyap-sulyap siya sa pinto. Inaabangan niya ang pagdating ng asawa. Si Sir Rafael, parang namimiss kaagad si Catherine, puno ng isang empleyado. Samantala, sa isang private suite ng hotel, abala si Catherine sa pagpapaganda. Si Lani ang nag-aayos ng kanyang buhok, nilalagyan ng light curls ang mahaba at makintab na buhok nito. "Ready ka na ba, girl?" tanong ni Lani habang pinipino ang lipstick ni Catherine. Kabado si Catherine, ngunit bakas sa mga mata niya ang determinasyon. "Hindi na ako aatras, Lani. Panahon na." Na matapos ang make-up ay tumayo na si Catherine sa harap ng full-length mirror. Napasinghap siya sa nakita. Ang dating babaeng pinagtatawanan ay tila diyosa na ngayon. Ang royal blue off-shoulder gown ay perpektong bumagay sa kanya. Ang flawless na kutis, mapupungay na mga mata at mapupulang labi. Para siyang hindi makilala. "Grabe girl, wala kang sinabi dun sa mga babaeng yon. Ikaw ang reyna ngayong gabi," sabi ni Lani. Manghang-mangha. Ngumiti naman si Catherine. "Salamat, Lani. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung sino nga ba talaga ako." Nang bumaba na si Catherine sa ballroom, bumalot ang katahimikan sa lugar. Lahat ng mga mata biglang napatitig sa kanya. Tila huminto ang oras. Mula sa mga waiter, empleyado at mga business partners, lahat ay napako ang tingin sa naglalakad na babae. "Sino yon? Ang ganda! Hindi ba si Catherine? Imposible! Ang pangit ng asawa ni Sir Rafael." Si Marisa nooy abala sa pakikipaglapit sa isang bisita, napalingon at halos mabilaukan nang makita si Catherine. "Si Catherine ba yan?" Halos pabulong na sabi niya sa sarili. Maging si Rafael ay napalingon sa kinatatayuan niya at napatigil. Halos hindi siya makahinga sa nakita. Parang nalulusaw ang mundo niya habang papalapit si Catherine, ang babaeng iniibig niya. Ngunit sa pagkakataong to, ibang-iba ang anyo ng asawa. "Catherine?" bulong niya. Mistulang naglalakad sa slow motion ng lahat. Ngumiti naman si Catherine, isang matamis at eleganteng ngiti. "Good evening, Rafael." Mahinang bati niya at sa gabing iyon, walang makapagsabi ng kahit ano. Ang babaeng pinagtatawanan nila ngayon ay pinakamagandang nilalang sa buong ballroom. Di pa rin makapaniwala ang lahat sa ballroom habang pinagmamasdan si Catherine. Kung dati iniismeran siya, ngayon pinapantayan ng mga mata ng inggit, paghanga at pagkagulat. Ang dating babaeng nilalait ngayon tila reyna sa gitna ng palasyo. Ang gown niyang royal blue ay perpektong yumakap sa kanyang figura. Ang makinis na kutis mistulang porselana. Ang makintab na buhok bumagsak sa balikat na para bang eksena sa pelikula. Ang makeup niya, simple ngunit napaka-elegante. "Diyos ko, siya nga si Catherine," bulong ng isang empleyada. "Hindi ako makapaniwala, para siyang artista." Si Marisa naman ang lalaki ang mata, hindi makakilos. Naramdaman niya ang kirot ng inggit at galit sa puso niya. Hindi niya akalaing kayang magbago ni Catherine ng ganun kaganda. "Ano to? Nagpapanggap lang pala siya noon?" Inis niyang bulong sa sarili. Habang abala ang lahat sa pagsulyap kay Catherine, si Rafael nakatayo lang sa gitna, parang nawala ng boses. Ngayon lang niya nasilayan ng ganitong anyo ng kanyang asawa. Parang bumalik ang alaala niya nung unang beses niya itong nakita sa charity event ilang taon nang nakakalipas. Ang babae sa red dress na hindi niya makalimutan at ngayon, eto, at nasa harap niya ang parehong babae. "Catherine," bulong niya. Numiti ang asawa sa kanya, hindi pilit kundi totoo. May bahid ng kumpiyansa at kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Sorry love, kung ngayon ko lang ipinakita ang sarili ko sa'yo," mahina niyang sabi habang huminto sa harap ni Rafael. Di na nakatiis si Rafael. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinilato papalapit. "Catherine, bakit mo itinago ang kagandahan mong to?" tanong niya habang di naalis ang tingin sa mga mata nito. "Rafael, hindi dahil sa ayoko makita mo. Gusto ko lang malaman kung kaya mo kong mahalin kahit di maganda sa paningin ng iba. Kahit hindi ako perpekto sa panlabas at napatunayan mong kaya mo. Ngayon wala na akong dahilan para itago pang sarili ko." Paliwanag ni Catherine. May ngiti sa labi ngunit may namumuong luha sa gilid ng mata.
Hinaplos ni Rafael ang pisngi ng asawa. Mahal na mahal kita, Catherine. Hindi dahil sa itsura mo, kundi sa kung sino ka. Pero ngayon lalo lang akong napamahal sa'yo, bulong nito. Napangiti si Catherine at yumakap sa asawa. Sa paligid, napalunok ang mga nanlait sa kanya noon. Walang naglakas loob magsalita. Kahit si Marisa hindi makatingin sa dalawa. Ang ganda niya, sobra, bulong ng isa. At sa gabing yon, si Catherine ang naging reyna ng party. Hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa tapang niyang ipinakita ang sarili at patunayan niyang totoong kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Habang magkasayaw si Rafael at Catherine sa gitna ng ballroom, di maikakaila ang paghanga ng lahat. Kung dati ang mga mata ng tao ay puno ng pangungutya, ngayon punong-puno ng pagkabighani. Grabe, para silang king and queen, bulong ng isang empleyada. Ang swerte ni si Rafael, napakaganda pala ng asawa niya. Si Catherine naman kahit kabado, ramdam ang saya at kakaibang kumpiyansa. Ngayon niya napatunayan sa sarili na kaya niyang harapin ang mga taong ilang taon siyang hinusgahan. At higit sa lahat, mahal siya ni Rafael, hindi dahil sa panlabas niyang anyo, kundi dahil sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Ngunit sa isang sulok ng ballroom, nagbabaga sa galit ang mga mata ni Marisa habang pinagmamasdan ang dalawa. Hindi pwedeng ikaw ang bida, Catherine. Bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng matalo ako ng babaeng yan. Hindi niya matanggap na ang babaeng dati niyang minamaliit ay ngayon hinahangaan ng lahat at mas talong minahal ang lalaking matagal niya nang inaasam na makuha. Buo ang loob ni Marisa. Gagawa siya ng paraan para sirain si Catherine. Maya-maya, habang nagpapalit ng musika, nagsimulang lumapit ang ilang bisita kay Rafael para batiin to. Si Catherine naman nagtungo sa CR. Kailangan niyang ayusin ang lipstick na bahagyang nabura. Habang nasa loob siya ng CR, biglang pumasok si Marisa. Sa gulat ni Catherine, isinara nito ang pinto at inilock. Ano ang kailangan mo, Marisa? Malamig na tanong ni Catherine, hindi nagpapakita ng takot. Ngunit gumiti lamang si Marisa ng mapanlait. Ang kapal ng mukha mo, Catherine. Akala mo ba dahil nag-ayos ka ng ganyan, ikaw na ang karapat-dapat kay Rafael? Hindi mo siya deserve dahil ako ang bagay sa kanya. Ngumiti na si Catherine pero hindi na ang dati niyang mahiyain. Sa gabing to, alam niyang wala siyang dapat ikatakot. Sorry, Marisa, pero kahit anong ganda mo pa, kahit anong paglapit ang gawin mo, sa asawa ko pa rin ikaw walang lugar sa buhay ni Rafael. Dahil ako ang pinili niya, ako ang mahal niya. At hindi mo yun kayang baguhin. Mas lalo pang nag-init sa galit si Marisa. Huwag kang magmalinis. Niloko mo kaming lahat. Nagkunwari kang pangit para makuha ang simpatya ni Rafael. Tanggapin mo, Catherine. Kung hindi dahil sa itsura mong yan ngayon, hindi ka rin mapapansin ng mga tao. Talagang hindi ko kayo papansinin. Dahil hindi naman ang opinion niyo ang mahalaga. Basta mahal ako ni Rafael at alam ko ang halaga ko. Wala akong patunayan sa kahit na sino. Naiinis na umalis si Marisa. Binuksan ang pinto, nagmamadaling lumabas. Si Catherine naman napangiti sa salamin. Ito ang bagong Catherine at simula ngayon, hindi na ako magpapadala sa inggit at pangungutya ninyo. Pinunasan niya ang luha sa mga mata, inayos ang lipstick at muli humarap sa salamin. Confident at malakas. Pagbalik ni Catherine sa ballroom, agad siyang sinalubong na isang matamis ng ngiti ni Rafael. Kita sa mata ng lalaki ang walang kapantay na paghanga. Wala nang pakialam si Rafael sa sino mang nakatingin. Sa kanya ay isa lang mahalaga sa gabing yon, ang babaeng nasa harap niya. Akala ko kung saan ka napunta, sabi ni Rafael, sabay abot sa kamay ng asawa. Pasensya na, nagretouch lang, sagot ni Catherine. Pilit kinukubli ang tensyong kanina niya naranasan kay Marisa. Halika, Catherine, may gusto akong sabihin sa'yo. Hinila niya si Catherine palayo sa crowd, papunta sa garden ng hotel na puno ng fairy lights at mga bulaklak. Tahimik ang paligid, tayong mga ilaw at malamig na hangin ang saksi sa gabing iyon. Nang makalayo sa mga tao, huminto si Rafael at hinarap ang asawa. Catherine, simula pa ng araw na makilala kita, iba ka na. Hindi ko kailanman tinignan ang itsura mo, kundi ang kabutihan at tapang ng puso mo. Seryosong sabi ng lalaki. Napatingin si Catherine sa mga mata ng asawa. Ang damdamin niyang matagal na nang itinatago, ngayon ay unti-unti nang gustong kumawala. Rafael, mahina niyang sambit.
Alam mo bang ilang beses na akong tinanong ng mga tao kung bakit ikaw ang pinili ko, pero hindi ko kailanman inisip na maghanap ng iba? Dahil sa'yo ko nakita lahat ng hinahanap ko sa isang babae, love. Di na napigilan pa ni Catherine ang mapaiyak. Ang sakit at lungkot na kinimkim niya ng matagal, parang biglang nawala sa mga salitang binitawan ng kanyang asawa. Rafael, may gusto akong sabihin. Umpisa niya habang nanginginig ang boses. Tiningnan siya ng lalaki, tila nag-aabang. Matagal ko na tong itinatago sa'yo. Ang itsurang pinakita ko sa lahat, hindi yun ang tunay kong anyo. Takot lang akong mahalin ako dahil sa itsura ko. Takot akong maging kagaya ng ibang lalaki na nagmamahal lang sa panlabas na ganda. Hinawakan ni Rafael ang magkabilang pisngi niya, pinunasan ng luha. Catherine, kahit anong itsura mo, mahal kita. Hindi ka ba nagtataka? Bakit hindi kita kailanman pinilit na magbago? Dahil alam kong may dahilan ka at hindi yon kailanman naging hadlang sa pagmamahal ko sa'yo. Rafael, ako, si Cathy Bautista. Halos pabalong ang sabi ni Catherine. Nagulat naman si Rafael sa nalaman. Alam niya ang pangalang iyon. Isa si Cathy Bautista sa mga pinakamagandang modelo nung panahon niya. Ikaw si... Tumango si Catherine. Oo, ako yon. Tinakasan kong nakaraan para makalayo sa sakit. Pero nung nakilala kita, natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Kinulong siya ni Rafael sa yakap. Catherine o Cathy, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko at wala nang makakapagpabago niyan. Sa gabing yon, ramdam ni Catherine ang kalayaang matagal na niyang pinapangarap. Wala nang lihim, wala nang pangamba, at lalong tumibay ang pagmamahalan nilang mag-asawa. Habang yakap-yakap ni Rafael si Catherine sa ilalim ng mga fairy lights, tila wala na silang pakialam sa mundo. Ramdam nila ang init ng pagmamahal ng isa't isa. Sa wakas, nailabas na ni Catherine ang lihim na matagal niyang kinikimkim. At sa halip na galit at pagkadismaya, pagmamahal at pagtanggap ang isinukli ni Rafael. Ngunit sa di kalayuan, may dalawang mata na naglalagablab sa galit habang lihim na pinagmamasdan ang dalawa. Si Marisa, hindi niya matanggap ang nakita. Ang inaasahan niyang gabing ipapahiya ni Catherine ay siya palang magiging simula ng tagumpay ng babae. At ang pinakamasakit sa lahat, si Rafael, na akala niya unti-unti niyang nakakalapit ngayon, lalo pang na-fall kay Catherine. Hindi ako papayag, bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, agad na pumasok si Catherine sa opisina ni Rafael. Wala siyang pakialam kahit maaga pa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sir, pwede po ba tayo mag-usap? Malambing na sabi niya habang sinasadyang ilapit ang katawan sa lalaki. Ngunit malamig na ang tingin ni Rafael sa kanya. Ano yon, Marisa? May kailangan ka ba? Huminga na malalim si Marisa. Pilit nilalambingan ng boses. Sir, gusto ko sanang humingi ng sorry sa lahat na nagawa ko kay Catherine. Mali ako. Nadala lang ako ng inggit. Naiinggit ako kasi napakabuti niya. At kasi matagal na kitang gusto. Diretso ang tingin ni Rafael. Alam ko, Marisa. Nagulat ang dalaga. Alam mo? Tumango si Rafael. Matagal na akong may alam at kung akala mo hindi ko napapansin ang mga paninira mo kay Catherine, nagkakamali ka. Nangilid ang luha ni Marisa. Sorry sir, hindi ko lang talaga matanggap na ikaw at siya kasi ang tagal kong pinangarap na ako magiging babae sa tabi mo. Pero Marisa, seryosong sabi ni Rafael, kahit kailan hindi ikaw ang hinintay ng puso ko. Si Catherine lang ang minahal ko noon pa man. Di na napigilan pa ni Marisa ang umiyak. Ramdam niya ang pagguho ng lahat ng pag-asang pinanghawakan niya. Patawad sir, mahina niyang sabi. Tumayo si Rafael mula sa kanyang upuan. Tumayo sa harap ng babae. Kung may natutunan ka man sa lahat ng nangyari, sana'y ng respeto sa sarili at sa ibang tao. Dahil ang kagandahan hindi sukatan ng pag-ibig. Ang kabutihan yun ang hinahanap ng puso. Seryosong saad ng binata. Lumabas si Marisa ng opisina, luhaan at basag ang puso. Sa hallway naroon si Catherine, nagkatinginan silang dalawa. Saglit na natahimik si Marisa at saka marahang yumuko. Sorry Catherine, sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sakit at pananlait, patawad? Ngumiti si Catherine. Salamat Marisa, hindi madaling magpakumbaba. Sana maging magkaibigan pa rin tayo balang araw. Nagulat si Marisa sa sagot ng dalaga. Sa halip na puot,
kabutihan ang isinalubong sa kanya ni Catherine at doon unti-unting gumaan ang loob ni Marisa. Matapos ang tensyonadong pag-uusap ni Marisa at Catherine, tila gumaan ang pakiramdam ng buong opisina. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ng mga empleyado puno ng respeto at paghanga kay Catherine. Hindi na dahil sa itsura kundi sa ipinakita nitong kabutihan ng puso. Habang naglalakad si Catherine papunta sa opisina ni Rafael, bawat empleyado na dati pasimpleng bumubulong at nanlalait, ngayon ay bumabati at ngumingiti. "Good morning po, Mrs. Sarmiento. Ang ganda niyo po talaga." Ngumiti si Catherine. Ramdam ang bagong pagtingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nanlalait, kundi ang babaeng hinahangaan dahil sa tapang at kabutihang loob. Pagpasok niya sa opisina ni Rafael, agad siyang sinalubong na matamis na halik ng asawa. "Kamusta ang araw ng reyna ko?" Biro ni Rafael. Napatawa naman si Catherine. "Okay naman, mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Wala na yatang mangungutya." Dahil nakita na nila kung sino ka talaga, Catherine. Hindi lang sa panlabas, kundi lalo na sa loob. Umupo si Catherine sa harap ng mesa ni Rafael. "Alam mo, love, salamat kasi kahit anong itsura ko, kahit kala ko pa ay tinatago ang sarili ko, minahal mo pa rin ako." Hinawakan ni Rafael ang kamay ng asawa. "Alam mo ba, simula pa lang kahit nung una kitang nakita na nakasalamin, nakamumurahing palda at hindi nagpapaganda, alam ko may espesyal sa'yo. Hindi ko kailanman pinangarap ang isang trophy wife. Ang gusto ko, yung babaeng totoo at ikaw yon, Catherine. Mahal kita at ikaw lamang babaeng gusto kong makasama." Buong pusong saad ng asawa. Naluha si Catherine sa narinig. "Wala kang ideya kung gaano ako kasaya ngayon, Rafael. Mas lalo ko naging masaya ng dahil sa'yo, love. At ngayong wala na tayong itinatago sa isa't isa, gusto ko sanang simulan na natin ulit ang lahat." Napakunot noo si Catherine. "Paano ulit?" Tumayo si Rafael, binuksan ang drawer at may kinuha. Isang maliit na pulang kahon. Lumuluhang lumuhod si Rafael sa harap ni Catherine. "Mahal na mahal kita, Catherine, at kung papayag ka, gusto kitang pakasalan. Ulit? This time, hindi na para sa kontrata o dahil kailangan, kundi dahil mahal na mahal kita. Will you marry me again, love?" Nanginig ang labi ni Catherine, punong-puno ng emosyon ng puso. "Yes, Rafael. Papakasal ako sa'yo kahit sang simbahan." Nagpalakpakan ng ilang empleyado sa labas ng opisina na makita nila ang eksena at sa sandaling iyon. Wala nang mas mahalaga kay Catherine kung hindi ang pagmamahal ni Rafael. Hindi na importante pa ang panlabas na anyo o ang opinyon ng iba. Ang mahalaga na tagpuan niya ang lalaking handang mahalin siya kahit sino pa siya. At sa muling pagyakap nilang dalawa, sinelyuhan nila ang simula ng panibagong yugto ng kanilang pagmamahalan. Hindi pa rin makapaniwala si Catherine habang pinagmamasdan ang singsing na ipinasuot sa kanya ni Rafael. Gaya ng unang beses, nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri, pero sa pagkakataong to, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot, purong pagmamahal na lamang. "Pero hindi mo kailangang magpakasal ulit sa akin, Rafael?" Sabi ni Rafael habang hawak ang kamay ng asawa. Ngumiti si Rafael at hinaplos ang pisngi niya. "Gusto ko, Catherine. Gusto kong bigyan ka ng seremonyas na nararapat sa'yo. Hindi yung palihim, hindi yung minadali. Gusto ko sa harap ng lahat malaman nila na ikaw ang tayong babaeng mahal ko at mamahalin ko habang buhay." Naluha si Catherine. Minsan sa buhay niya inakala niyang hindi niya mararanasan ng ganitong klaseng pagmamahal. Lalo pa nga't ang mundo'y puro matang mapanghusga. "Rafael, salamat. Kasi ikaw ang dumurog sa mga pader na itinayo ko para sa sarili ko. Dahil sa'yo natutunan kong yakapin ulit kung sino ko." Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok si Lani, dala ang isang papel. "Excuse me, lovebirds. Ito na yung list ng suppliers para sa wedding ninyo." Masayang anunsyo ni Lani. Nagulat naman si Catherine. "Ha? Paano mo nalaman?" Tumawa si Lani. "Hello? Sa tunog pa lang ng palakpakan sa labas, malalaman mo na. And besides, ako ang magiging maid of honor mo. No doubt about it." Napatawa si Rafael. "Well, mukhang ikaw na nga, Lani." "Siyempre," sagot ni Lani sabay kindat kay Catherine. Lumapit si Catherine sa kaibigan at niyakap ito. "Thank you, Lani. Salamat kasi ikaw naging sandalan ko nung panahong lahat sila nilalait ako." "Ano ka ba, Catherine?"
Lahat ng babae may kanya-kanyang kinang. Tayo lang minsan ang natatakot na ilabas yon. Ngayon, ikaw ang inspirasyon ng lahat dito. Samantala, nalaman din ng buong kumpanya ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ni Rafael at ni Catherine. Pero iba na ang dating ngayon. Kung dati puro bulong at panlalait, ngayon puro pagbati at paghanga. Ang ganda pala talaga ni Mrs. Sarmiento, no? Oo nga, pero mas humanga ako sa tapang niya. Hindi basta-basta ang ginawa niya. Pati si Marisa na noon ay palaging kontra kay Catherine. Tahimik lang sa isang sulok. Sa wakas, natutunan na rin niyang tanggapin ang pagkatalo at ang leksyon na kailanman hindi dapat kinukutya ang iba dahil sa panlabas na anyo. Pag-uwi na mag-asawa, sabay silang naupo sa terrace ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin ang maririnig. Hindi ko akalain na aabot tayo dito, Rafael, sabi ni Catherine habang nakasandal sa balikat ng asawa. Dahil mahal na mahal kita, Catherine, at darating na araw hindi lang ikaw ang magbabago na apelido, kundi ang kapalaran. Dahil simula ngayon, ikaw ang reyna ng buhay ko. At sa gabing yon, pinuno ng mga bituin ng langit. Saksi sa bagong simula ng pagmamahalan nila. 2 linggo matapos ang engagement, abala na sina Catherine at Rafael sa paghahanda para sa kanilang muling pag-iisang dibdib. Sa pagkakataong to, hindi na ito lihim kundi ingrande at bukas sa lahat ng mahal nila sa buhay. Halos araw-araw may meeting para sa venue, gown, catering at kung ano-ano pa. Laging kasama ni Catherine si Lani, na todo suporta at excited pa yata kaysa sa bride mismo. Catherine, ang ganda ng dress na to. Bagay na bagay sa'yo. Wika ni Lani habang pinapakita ang isang sketch ng gown mula sa isang sikat na designer. Ngumiti si Catherine. Salamat, Lani. Parang panaginip lamang sa akin ang lahat ng to. Hindi to panaginip, girl. Deserve mo to. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, ikaw dapat ang pinakamasaya ngayon. Maya-maya dumating si Rafael. Sa butik, dala ang paborito niyang milk tea. For my beautiful queen. Sabay abot ng milk tea kay Catherine at mabilis na halik sa pisngi nito. Aba, Rafael, baka malunod ka sa sobrang kilig. Tukso ni Lani. Ngumiti lang ito. Hindi ako magsasawang iparamdam kay Catherine kung gaano siya kahalaga sa akin. Kinagabihan. Habang magkasamang nag-dinner si Rafael at Catherine sa terrace ng kanilang bahay, tahimik lang ang paligid. Tanging liwanag ng buwan at tunog ng hangin ang saksi sa kanilang sandali. Rafael, mahina ang boses ni Catherine. May isang bagay akong iniisip. Tumingin si Rafael sa kanya. Ano yon, love? Iniisip ko, kung tama bang ituloy natin ang engranding kasal na to? Nagulat si Rafael. Bakit naman? Ayaw mo na ba? Umiling si Catherine. Gusto ko, pero gusto ko kasi simple lang. Gusto ko ikasal tayo sa isang lugar na tayo lang. Wala nang engranding gown, walang VIPs, walang camera. Basta ikaw at ako lang. Kung saan mo ko unang tinanggap, doon ko gustong magpakasal. Napangiti si Rafael, hinawakan ng kamay ng asawa. Kung anong gusto mo, yun ang susundin ko. Mahalaga sa akin ang kasal natin pero mas mahalaga ang kasiyahan mo. Sa ilalim ng mga bituin, sa tabing dagat, tayo lang. Sabi ni Catherine, may ngiting puno ng emosyon. Kailan mo gusto? Bukas. Nagulat si Catherine. Bukas agad? Tumango si Catherine. Ayoko nang hintayin pa. Gusto ko nang simulan ng panibagong buhay natin ngayon na. Dahil masyado ng maraming naaksayang oras. Ngumiti si Rafael, niyakap ang asawa. Bukas ng gabi, sa beach house, ikaw at ako lang. Sa harap ng Diyos, ipapangako ko ulit ang buong buhay ko sa'yo. Dumating na ang pinakahihintay na araw. Wala nang engranding handaan, wala nang magagarang bisita, wala nang magagarbong gown o bulaklak na mamahalin. Isang simpleng kasal sa tabing dagat, habang ang araw unti-unting nilulubog ng langit. Habang palubog ang araw, nandun sina Catherine at Rafael sa private beach house nila. Suot ang simpleng damit na mas nagpatingkad pa sa natural na ganda ni Catherine. Walang make-up, walang alahas, tanging liwanag ng pagmamahal at saya sa kanyang mga mata ang palamuti niya. Ang ganda mo, love, bulong ni Rafael habang tinititigan siya. Napangiti si Catherine, kinakabahan at kinikilig.
Hindi ba masyadong simple? Tanong niya. Umiling si Rafael. Ikaw ang pinakamagandang bride para sa akin. Mas maganda ka pa kaysa sa pinakamahal na gown. Nasa tabi nila, si Lani ang nag-volunteer na maging tagapagsalita at saksi ng seremonya. Hawak ang isang maliit na bouquet na gawa sa mga bulaklak sa paligid ng beach. Ngumiti si Lani habang sinisimulan ang simpleng pangako. Ngayong gabi, sabi ni Lani, sa harap ng dagat, sa ilalim ng mga bituin, at sa ilalim ng pagmamahala ng dalawang pusong hindi kayang paghiwalayan ng kahit ano, muli kayong magpapalitan ng pangako. Nagkatinginan sina Rafael at Catherine. Wala nang ibang mundo sa mga oras na yon kung hindi sila. Catherine, unang sabi ni Rafael, habang hawak ang mga kamay ng asawa. Pinapangako ko sa'yo, sa araw-araw ng buhay ko. Ikaw ang uunahin ko. Mahal kita noon, ngayon at hanggang sa huling pintig ng puso ko. Kahit anong mangyari, pinapangako ko sa'yo, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Napaluha si Catherine. Di niya inaasahan na maririnig niya ang ganitong pangako. Simple pero tapat. Rafael, sa bawat sakit at hirap na pinagdaanan ko, ikaw ang naging dahilan para bumangon ako. Mahal kita hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kabutihan ng puso mo. At ipinapangako ko habang buhay kitang mamahalin at iingatan. Lumapit si Lani. Pitpit ang singsing na gawa lang sa simpleng silver band. Ngunit para kay Catherine, ito ang pinakamagandang singsing sa mundo. Sinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Catherine at ganon din si Catherine kay Rafael. Sa pagmamahal ninyong dalawa, sabi ni Lani, at sa harap ng dagat na saksi ng inyong pangako, dideklara ko yung mag-asawang muli. Mabilis na niyakap ni Rafael si Catherine at tinalikan sa labi. Simula ngayon, bulong ni Rafael, ikaw lang ang magiging reyna ng buhay ko. At sa unang pagkakataon, natikman ni Catherine ang pag-ibig na tunay, dalisay at walang kapantay. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Catherine at Rafael. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!